answered prayer for justice. Ganyan daw itinuturing ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs ang pagkaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court kahapon. Nagtipon sila sa Sacred Heart Parish sa Camuning, Quezon City para sa Thanksgiving at Healing Mass. Sa puntong ito magkakausap natin si Randy De Los Santos, ang tiyuhin ng 17 anyos na si Kian De Los Santos na napatay sa police operation noong 2017. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Randy. Magandang tanghali po, Ma'am Sherry. Sir Randy, higit 7 taon mula nang mapatay si Kian bago na aresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang inyong reaksyon? Lalo na ang mga magulang po ni Kian nang marinig nyo nga po itong balitang ito. Well, tama ho kayo, ma'am. At kukunin ko yung inyong pambungad na sinabi kanina. Ito'y tugon sa dalangin po. Binalita ko sa kapatid ko ang development kahapon. Masaya siya. No? Hindi lamang sa amin, kundi sa iba pang mga pamilya na naging biktima din, no, ng madugong giyera kontra droga. Gaano po kahalaga sa pamilya ng biktima ng war on drugs na mapanagot ang dating Pangulo na siyang nagpatupad nga nito? Ma'am, halo-halo hong emosyon. Ang totoo niyan ay ang dami ko natanggap na mga mensahe mula sa mga pamilya na tinutulungan namin sa programa ko, no, sa program Paghilom. At nagpaabot sa amin ang mensahe ni Father Flavi ng kanilang una ay katanungan, totoo ba? Totoo ba itong nababalita o fake news? O baka joke lang? Pero nung nakumpirma po mula din sa inyo po, sa TV5, sa ibang mga TV station na ito na nga at nakita na may mga nagla-live na andyan ang Interpol, nandiyan na sila General Torre para isilbi ang warrant, no, na mula sa ICC ay laking kagalakan ho. Tuntua ho yung mga pamilya. Dahil ilang taon ho, no, na hindi sila nakatikim man lang ng investigasyon sa pagpatay sa aming mga mahal sa buhay at napakalayo ng katarungan. Pero ngayon po ay ipiunang hakbang para magbigay ng pag-asa, lalo tigit pa sa mga pamilya. Kanina po yung si Attorney Dino De Leon ay kasama ko at pinag-uusapan po namin yung posibleng itatagal sa pagdinig ng kaso. Ang average daw po ay around 8 years. Ito po ba'y napag-usapan na po ninyong kayo pong mga magkakaanak na biktima nga po nitong war on drugs? Concern po ba sa inyo yung haba? Ma'am, nakapaghantay na ho kami kaya nang binanggit niyo kanina, 7 taon. Kung natiis namin ito at nasimulan na itong bagay na ito, bakit hindi ho kaya namin mag-antay pa uli ng susunod na mga taon? Matatandaan po noong October 2024, Sir Randy, sinabi ng dating Pangulo na inaako niya lang yung policy na binuo niya para sa drug war, pero hindi ang pagkamatay ni Kian De Los Santos. Ano po ang tugon niyo dito? Sagutin na lang po niya. At gaya nga ng binanggit ng abogado na kausap ninyo kanina, ay buti nga ho siya mabibigyan ng tsansa na magtanggol ng kaniyang sarili doon sa hukuman sa ICC. Pero itong mga kaanak po namin ay hindi ho nabigyan ng pagkakataon na i-exercise yung kanilang mga karapatan. Ito pong pagkakaaresto kay former President Duterte, simula pa lamang, pre-trial stage pa lamang po ito. Mahaba pala yung proseso, no, Sir Randy? Pero may mga paghahanda na ho ba kayong ginagawa kaugnay nito? Sa kasalukuyan, ma'am, ang mga pamilya ay wala naman talagang direktang tawag nito, pakikipag-ugnayan sa ICC. Pero gaya nga mga nakakausap ko mga pamilya, kung bibigyan ho sila ng pagkakataon, ay nakahanda naman po sila na magbigay ng kanilang salaysay. Kanina po ay nagsagawa ng Thanksgiving and Healing Mass. Kamusta po ang mga pamilya? What was the mood kanina po?
Ma'am, grabe yung kanilang kagalakan. Ang mga luha na pumatak sa kanila ay kaiba. Hindi ito dahil tumangi sila dahil sa pagkawala, kundi pagtangis ito ng pag-asa na kilos po ang Diyos, kumikilos po ang katarungan. Nakikita ko namin ang liwanag. Marami pong salamat sa inyong oras, Sir Randy De Los Santos, tiyuhin ni Kian De Los Santos.